Kung sinundan mo ang isa sa mga pinakamainit na issue sa Philippine content creator world ngayon, ang hiwalayan ni Sir Gavin at Ma'am Elma pagkatapos ng 7 taon na magkasama, alam mo na ang basic na kwento. Naghiwalay sila. Sinabi nilang mutual decision. Sinabi nilang walang third party. Pero ang internet ay hindi basta-basta naniniwala. At ngayon, pagkatapos ng matagal na katahimikan, pagkatapos ng mga araw na nanahimik si Ma'am Elma, nagsalita na siya. At ang kanyang mga salita ay nagpabago ng buong kwento. Dahil ayon mismo kay Ma'am Elma, sa kanyang sariling mga salita, sa kanyang sariling boses, ang hiwalayan nila ay hindi lang isang simpleng mutual decision, may mas malalim na kwento, may mas masakit na katotohanan at may isang mensahe para sa lahat ng babae na naranasan ang parehong sitwasyon. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Simulan natin sa simula. Si Ma'am Elma, o ang tunay na pangalang Elma Asagra, ay isa sa mga pinakasikat na content creators sa Pilipinas. Kasama ang kanyang dating partner na si Sir Gavin, o ang tunay na pangalang Gavin Kapinpin. Sila ay naging isa sa mga pinakaminahal na content creator couples sa bansa. 7 taon. 7 taon ng content. 7 taon ng tawanan. 7 taon ng pagmamahal na nakita ng milyon-milyon. Pero sa likod ng lahat ng iyon, sa likod ng lahat ng masasayang video, sa likod ng lahat ng tawanan at pagmamahal na nakita ng publiko, may mga bagay na hindi nakita ng sinuman. May mga bagay na nanatiling nakatago. May mga bagay na ngayon lang nilalabas ni Ma'am Elma. At nang magsalita na si Ma'am Elma, ang buong internet ay nakinig. Dahil ang kanyang mga salita ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa bawat babae na naranasan ang parehong sitwasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang eksaktong sinabi ni Ma'am Elma. Sa kanyang pahayag, si Ma'am Elma ay nagbahagi ng kanyang tunay na nararamdaman tungkol sa kanilang paghihiwalay. Sinabi niya na ang kanilang relasyon ay totoo. Hindi ito para sa content. Hindi ito para sa views. Hindi ito para sa pera. Totoo ang kanilang pagmamahal. Pero narito ang bagay na nagpabago ng lahat. Sinabi ni Ma'am Elma na sa loob ng kanilang relasyon, may mga bagay na hindi niya nakita, may mga bagay na hindi niya alam, at may mga bagay na hindi niya inaasahan. At nang lumabas ang mga bagay na iyon, nang matuklasan niya ang katotohanan, nasaktan siya, nasaktan ng malalim, nasaktan ng hindi niya inaasahan. At iyon, ang sakit na iyon, ang katotohanang iyon, ay nagbigay sa kanya ng lakas para magsalita, para sabihin ang kanyang katotohanan, para ibahagi ang kanyang karanasan, para tulungan ang ibang babae na maaaring nasa parehong sitwasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga viral na larawan na nagpasimula ng lahat ng tsismis. Bago pa man opisyal na inanunsyo ang kanilang paghihiwalay, may mga viral na larawan na kumalat online na nagpapakita si Sir Gavin kasama ang isang babae. At agad, ang internet ay nag-assume third party. May kabit. Nagsinungaling si Sir Gavin. At ayon kay Ma'am Elma, ang mga larawang iyon ay hindi lang basta mga larawan. Sinabi niya na ang mga larawang iyon ay nagpapakita ng isang katotohanang matagal na niyang alam. Matagal na niyang alam. Pero pinili niyang manahimik. Pinili niyang subukang ayusin ang kanilang relasyon. Pinili niyang bigyan ng pagkakataon ang kanilang 7 taon. At iyon, ang desisyong manahimik, ang desisyong subukang ayusin ang lahat, ay nagpapakita kung gaano siya kamahal kay Sir Gavin. Kahit nasaktan siya, kahit alam na niya ang katotohanan, pinili pa rin niyang manatili. Dahil mahal niya siya, dahil 7 taon na sila, dahil hindi madaling bitawan ang isang taong mahal mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-importanteng bagay na sinabi ni Ma'am Elma, ang tungkol sa kanyang sariling pagbabago. Sinabi niya na sa loob ng kanilang relasyon, siya ay nagbago. Hindi sa masamang paraan, kundi sa paraan na hindi na siya ang parehong Elma na pumasok sa relasyon. Sinabi niya na sa loob ng 7 taon, siya ay naging mas malakas, mas matapang, mas malinaw ang kanyang pag-iisip.
At nang dumating ang araw na kailangan niyang gumawa ng desisyon, nang dumating ang araw na kailangan niyang pumili, pinili niya ang kanyang sarili. At iyon, ang pagpili sa sarili, ay hindi madaling desisyon. Lalo na kapag 7 taon ka nang magkasama. Lalo na kapag ang iyong buhay at ang buhay ng iyong partner ay magkasama na. Lalo na kapag ang inyong mga fans ay namumuhunan sa inyong relasyon. Pero sinabi ni Ma'am Elma, kailangan kong piliin ang aking sarili. Kailangan kong piliin ang aking kalusugan, hindi lang pisikal, kundi emosyonal at mental din. Ngayon, pag-usapan natin ang mensahe ni Ma'am Elma para sa kanyang mga fans. Isa sa mga pinaka-touching na bahagi ng kanyang pahayag ay ang kanyang mensahe para sa mga babaeng nanonood sa kanya. Sinabi niya na ang kanyang kwento ay hindi lang kanyang kwento. Ito ay kwento ng maraming babae. Ang mga babaeng nagmahal ng buong puso, ng mga babaeng nagbigay ng lahat, ng mga babaeng nanatili kahit nasaktan, ng mga babaeng pinili ang relasyon kaysa sa kanilang sarili. At sa huli, ay natuklasan na ang kanilang pagmamahal ay hindi sapat para mapanatili ang isang relasyon. Kaya ang mensahe ni Ma'am Elma ay malinaw. Huwag kayong matakot na piliin ang inyong sarili. Huwag kayong matakot na umalis sa isang sitwasyon na hindi na kayo masaya. Huwag kayong matakot na magsimula ulit. 3 huwag, 3 mensahe para sa bawat babae na nanonood sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ng mga fans sa pahayag ni Ma'am Elma. Nang lumabas ang kanyang pahayag, ang internet ay sumabog. Maraming fans ang nagpahayag ng kanilang suporta. Maraming fans ang nagsabing, Team Elma kami. Maraming fans ang nagsabing, tama ka Elma, piliin mo ang iyong sarili. Pero hindi lahat ay sumuporta. May mga fans din ni Sir Gaybin na nagsabing hindi pa natin alam ang buong kwento, na nagsabing may 2 panig sa bawat kwento, na nagsabing hindi tayo dapat mag-judge nang hindi natin alam ang lahat. At iyon, ang pagkakaroon ng 2 panig ay nagpapakita kung gaano komplikado ang sitwasyong ito. Dahil sa bawat breakup, sa bawat paghihiwalay, laging may 2 panig at ang katotohanan ay laging nasa gitna. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na sinabi ni Ma'am Elma na nagpapakita ng kanyang karakter kahit nasaktan siya, kahit may mga bagay na hindi niya gusto sa nangyari. Hindi niya pinagsamantalahan ang sitwasyon para siraan si Sir Gaybin. Hindi siya nagbigay ng mga detalye na maaaring makapinsala sa kanya. Hindi siya nagpakita ng mga screenshot o ebidensya. Hindi siya nagpost ng mga bagay para mapahiya ang kanyang dating partner. Sa halip, pinili niyang magsalita ng may dignidad. Pinili niyang ibahagi ang kanyang karanasan nang hindi sinisira ang iba. At iyon, ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagpapakita kung gaano siya ka-mature at kung gaano siya ka-class. At iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagrespeto sa kanya, kahit sa gitna ng lahat ng kontrobersiya. Dahil si Ma'am Elma ay nagpakita na kahit nasaktan ka, kahit galit ka, kahit may karapatan ka na magsalita ng mas malakas, maaari kang pumili na magsalita ng may dignidad. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na sinabi ni Ma'am Elma tungkol sa kanyang mga plano para sa hinaharap. Sinabi niya na kahit masakit ang nangyari, kahit hindi madali ang pagtanggap sa katotohanan, siya ay patuloy na susulong. Hindi siya titigil, hindi siya susuko, hindi siya mananahimik. Pero sinabi rin niya na ang kanyang pagsusulong ay hindi para sa ibang tao. Hindi para patunayan ang kanyang sarili sa kanyang dating partner. Hindi para ipakita sa mundo na okay siya. Hindi para sa kanyang mga fans, para sa kanyang sarili. At iyon, ang pagsusulong para sa sarili ay ang pinakamakapangyarihang mensahe ng buong pahayag ni Ma'am Elma. Dahil sa huli, ang pinakaimportanteng relasyon sa buhay ay hindi ang relasyon mo sa iyong partner o sa iyong mga fans o sa publiko, kundi ang relasyon mo sa iyong sarili. At si Ma'am Elma ay nagpapakita sa lahat na kahit mawala ang isang relasyon, kahit mawala ang isang taong mahal mo, hindi ka mawawala sa iyong sarili. 7 taon, milyon-milyong fans, daan-daang videos na puno ng tawanan at pagmamahal. At ngayon,
Isang pahayag mula sa isang babaeng nasaktan pero hindi sumuko. Si Ma'am Elma ay nagsalita na. At ang kanyang mga salita ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa bawat babae na naranasan ang parehong sakit, na naranasan ang parehong pagtataksil, na naranasan ang parehong pagkabigo. At ngayon ay nagtatanong, ano na ang gagawin ko? Ang sagot ni Ma'am Elma, piliin mo ang iyong sarili. 3 salita. Pero ang bigat nito ay mas mabigat kaysa sa 7 taon ng relasyon. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Ma'am Elma, huwag mo lang siyang alalahanin bilang ang dating partner ni Sir Gavin. Alalahanin mo siya bilang isang babae na sa gitna ng pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay, pinili ang kanyang sarili. At iyon, ang pagpili sa sarili, ay hindi kahinaan. Iyon ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng sinuman. Suportado mo ba si Ma'am Elma sa kanyang desisyon? Ano ang nararamdaman mo sa kanyang pahayag? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.